Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa ating YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po ng ating pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito ay galing po kay Charity De Real Lara. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw kainin yung karne ng mga baboy na tinurukan ng bakterid at saka almasin? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga baboy po na atin pong tinuturukan ng gamot. Lalong-lalo na kapag antibiotic po yung ating itunuturok sa kanila. Bago po tayo magturok ng mga gamot sa ating mga baboy po mga kaibigan, dapat alamin natin muna kung ano bang sanhi ng kanilang pong sakit. Kasi minsan, yung iba po mga hog raiser, sabi nila, sila daw po ay nagbigay ng gamot doon po sa kanilang mga alagang baboy. Pero, hindi daw po tumatalab yung gamot. Yung sakit ng mga baboy kasi, kadalasan, ito po ay sanhi ng bakterya at saka sanhi po ay virus. Kapag bakterya pong sanhi po mga kaibigan, ang ating pong ibigay ay antibacterial or antibiotic po yung ating ibibigay. Kapag yung sanhi naman po ng sakit nating baboy po ay virus, ang ating pong ibigay ay antiviral medication para po tugma po yung gamot doon po sa sakit or source sa sakit para mayroon pong epekto po mga kaibigan. Halimbawa, kapag yung sakit ng baboy nyo po ay antiviral, ang ibinibigay nyo po ay antibiotic, hindi tagay pa na-epekto. Ang sakit ng mga baboy nyo po ay source of bacteria at ang binibigay nyo po ay antiviral, ay hindi talaga po yan magkakaroon ng epekto po mga kaibigan. Dapat talaga, bago po tayo magbigay ng gamot doon sa ating mga alagang baboy, alamin natin muna kung ano bang sanhi po ng sakit po nila. Pagkatapos ating magbigyan ng antibiotic at mga alagang baboy po mga kaibigan, yung gamot po, yung medisina po, yan po ay papasok po doon sa loob ng katawan natin mga baboy, doon po sa system natin mga baboy. Para po malinis po yung katawan doon po sa mga bakterya na nandoon po sa kanyang katawan. Para po magamot po yung mga alagang baboy po mga kaibigan. Pagkatapos yung maturukan ng antibiotic yung mga alagang baboy nyo, mayroon po tayong tinatawag na withdrawal period. Yung withdrawal period na yan po yung mga panahon na hindi po pwedeng kainin yung mga baboy. Kasi po, yung medisina po ay nandoon pa silang katawan, nasa loob pa ng katawan po mga kaibigan. So dapat talaga, bago po kayo magturok ng antibiotic, alamin nyo kung kailan po yung kanyang withdrawal period. Para kapag gusto nyo pong katayin yung mga baboy, yung mga alagang baboy nyo, alam nyo po kung kailan po sila pwedeng kakatayin. Kasi lampas na po sa withdrawal period po mga kaibigan. Kapag tayo po ay nagturok ng bacteria at saka almasin, yan po ay mga antibiotic po mga kaibigan. And then kapag antibiotic naman po ang ating ituturok sa kanila, kadalasan po yung withdrawal period po ng antibiotic ay nasa 2 weeks o 2 linggo po yan. So, 2 linggo pababa, bawal po katayin yung baboy. 2 linggo pababa, bawal din po kainin yung mga karne ng mga baboy yan po mga kaibigan. Kasi po, iba po yung kulay ng karne, iba po yung baho ng karne, parang mabaho pong medisina, at saka yung kulay po ng karne po mga kaibigan ay parang kulay dilaw po yan. Kaya wag na wag nyo pong kakainin. Kasi nandoon pa sa kanyang katawan yung antibiotic niya. Ang problema po nito mga kaibigan, kapag ito po ay na-transfer po sa katawan ng tao, yung tao po ay makadevelop ng antibiotic resistance. Sa tanong po ating kaibigan, wag na wag nyo pong kainin yung mga baboy nyo na tinurukan nyo po ng bacterid, tinurukan nyo po ng almasin kapag hindi pa lumampas ng 2 weeks o 2 linggo mula po nang naturukan ng antibiotic. Yan lang po ang inyong tandaan. Kapag antibiotic, 2 weeks o 2 linggo, yan po, pwede na pong katayin o pwede na pong kainin yung karne ng mga baboy nyo po mga kaibigan. Para po sa iyong safety or para po tayo ay sigurado talaga na wala na pong lamang antibiotic ng katawan natin mga alagang baboy. Kapag tayo po ay nagturok halimbawa ngayon, at din pong ipagpalagay na after 3 weeks, after 3 weeks po, na pwede na po ating kainin yung kanyang karne. Ang minimum po ay 2 weeks para tayo po sigurado at tayo pong ipagpalagay na 3 weeks. Nang sa ganon, safety po tayo sa ating pong kinakain karne na ating pong mga alagang baboy po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.